Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman. Oo, siya mismo ang dating Justice Secretary na nasangkot sa mga isyu ng pang-aabuso sa kapangyarihan at mga kontrobersyal na desisyon. Pero teka, hindi ito basta-basta appointment lang. Dahil si Rimulya ay may mga reklamo dati na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman mismo. Kasama sa mga kasong ito ay ang arbitrary detention, usurpation of judicial functions, grave threats, graft, perjury, and false testimony. And guess what? Yung mismong tanggapan na nag-iimbestiga sa kanya ay ngayon siya na ang namumuno. May mga nagsasabi na garapalan daw ang galawang to. Dahil malinaw sa Judicial and Bar Council rules na ang isang aplikante sa ombudsman ay hindi pwedeng may pending criminal or administrative case. So dun pa lang, nilabag na po ito ni Marcos Jr. mga idol. So sa madaling salita, may shield na si Marcos Jr. at lahat ng mga kaalyado niya once na mapatunayan na sangkot silang lahat sa mga nakawang nagaganap sa ating bayan ngayon. Pero guys, ito pa nakakatawa. Alam nyo ba na bago siya ma-appoint, napansin ng ilan na parang mabilisan ang pag-dismiss ng mga reklamo laban sa kanya? At ngayon, si Senator Amy Marcos mismo ay naghain na ng motion for reconsideration para buksan muli ang mga kasong yon. Dahil posibleng may conflict of interest at procedural violations ang pagkakadismiss. Ngayon ang tanong ng bayan, paano pa tayo magtitiwala sa isang ombudsman na dapat tagapagtanggol laban sa katiwalian kung siya mismo ay may mga issue ng katiwalian? Sa ganitong sitwasyon, nanganganib ang tiwala ng publiko. At ang mensahe na napaparating sa taong bayan ay simple lang. Kung malakas ka sa administrasyon, ligtas ka. Ibig sabihin lang yan, Ombudsman Boyeng Rimulya can wash away their sins. Yun ang karapalang ginawa ng pangkasalukuyang presidente natin. So pwede na naman po natin itong idagdag sa napakahabang listahan ng mga kasalanan niya sa taong bayan. Kaya sa AFP and PNP, mananahimik pa rin ba kayo habang binabalahura ng administrasyong ito ang konstitusyon na pinoprotektahan nyo? Isip-isip naman mga bossing. For more podcast, please subscribe to Mr.